6:00 na ng umaga, gising pa din ang diwa ni Joshua. Tilabong magdamag niyang binantayan si Alexa na inaapoy ng lagnat kagabi. Kanina pa niya gustong bumangon dahil ihing-ihi na siya at ngalay na ang braso niya. Pero hindi siya makatayo dahil mahimbing na natutulog ang dalaga sa kanyang tabi habang nakaunan sa braso niya. Ilang sandali pa ang lumipas, nalimpungatan si Alexa at nagulat pa siya nang nasa tabi niya ang binata. "Joshua, anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko?" Galit na tanong nito sa kanya. Alexa kasi, umalis ka dito." "Anong umalis? Joshua, ikaw dapat ang umalis dito sa kwarto ko dahil inistorbo mo ng pagtulog ko eh." "Love, mamaya mo na ako awayin. Tumayo ka muna dahil kanina ko pa gustong pumunta sa CR eh. Sige, ikaw rin. Kapag hindi ka tumayo, mauunang honeymoon natin bago ang kasal." Natataranta namang tumayo si Alexa at nagdadabog siya na pumunta sa banyo. Sumasakit ang ulo niya dahil sa binata dahil sa kakulitan nito. "Ang God ko, bigyan mo po ako ng mahabang pasensya para makatagal ako sa hasyenda maranan." Naiiyak niyang bulong. Naligo siya at pagkatapos ay nakatapis ng tuwalya na lumabas siya ng banyo. Hindi pa siya tapos magbihis nang may kumakatok sa pintuan ng kanyang kwarto. "Senyorita Alexa, pinapatawag ka po ni Senyorito Joshua. Pumunta ka daw po ngayon sa opisina niya." Magalang na sigaw ng kasambahay sa labas ng pinto. White t-shirt at leggings ang sinuot niya. Hindi na siya nagsuklay dahil ayaw niyang paghintay ng matagal si Joshua dahil baka may maisip na naman itong kalokohan. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Nginitian siya ng kasambahay nang makita siya nito. "Nay, ano pong kailangan ni Senyorito? Bakit na ako tinatawag?" Hindi ko po alam, Senyorita. Ang mabuti pa po, pumasok ka na sa opisina ng Senyorito Joshua nang malaman mo kung anong iutos niya sa'yo. Sige ho, Senyorita. Iiwan na kita." Nagbawang katulong bago ito umalis sa harapan niya. Kinakabahang pinihit niya ang doorknob. Pagkapasok niya sa loob ng opisina, nakita niya si Joshua ang nakaupo sa swivel chair habang nakayuko ang mukha nito sa ibabaw ng mesa. Senyorito, pinapatawag mo daw po ako?" "Come closer, Alexa. At pwede ba? Huwag mo akong tatawagin, Senyorito, dahil magiging asawa na kita." "Okay, sige. Joshua, hindi na ako lalapit sa tabi mo kasi naririnig naman kita." "Love, hindi tayo makakapag-usap ng maayos kapag malayo ka sa tabi ko. At saka, bakit nakadikit ka dyan sa dingding? Anong palagay mo sa sarili mo? Butike?" Nahihinigan niyang panunukso sa tono ng boses ni Joshua at pakiramdam niya, lihim siya nitong pinagtatawanan. Basta, dito lang ako. Sabihin mo na kung anong importanteng bagay na sasabihin mo. At pwede ba? Huwag mo na nga akong ikumpara sa kahit anong bagay dito sa mundo." Hindi ni Joshua pinansin ang mga sinabi niya. Inaantok na tinitigan siya nito sa muka. Nakaramdam siya ng kaba sa paraan ng pagkakatitig nito sa maganda niyang muka. Dahil halatang halata na may binabalak itong kalokohan. "Alexa, are you really sure na ayaw mong punta dito sa tabi ko?" "Oo, dahil pwede naman tayong mag-usap na malayo sa isa't isa." "Okay, fine. Kung ayaw mong lumapit dito sa tabi ko, ako nalapit sa'yo." Kinabahan siya nang biglang tumayo si Joshua at inisang hakbang lang ito ang pagitan nilang dalawa at walang kahirap-hirap na kinarga siya nito. "Joshua, ano ba? Ibaba mo nga ako." Kumakawag ang dalawa niyang paa at hinahampas ng balikat nito pero hindi man lang ito nasaktan. Para lang siyang papel na pinatong nito sa ibabaw ng mesa. "Alexa, gusto ko lang ipaalam sa'yo na sa tuwing tatanggihan mo ang utos ko ay meron itong katumbas na parusa. At gusto ko nang ipaalam sa'yo na wala kang karapatang tumanggi sa lahat ng utos ko. Dahil lahat ng bagay na gusto ko ay nakukuha ko sa malumanay at mabilis na paraan. At alam mo ba kung bakit pinatawag kita?" Kinakabahang umiling ang dalaga ng sunod-sunod. Gusto niyang tumalon pababa sa mesa dahil napapaso siya sa matalim na titig ni Joshua. "Teka nga, sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako pinatawag dito sa opisina mo? Para saan?" "Okay, I wanted to tell you that we were getting married next week. Pumapayag ka na ba, Alexa, na magpaksa sa akin?" Malambing na tanong ni Joshua sa dalaga. "Joshua, kapag ba tinanggihan ko ang alok mo, hindi mo ako parurusahan?" "Hindi kita parurusahan, pero bubuhatin lang kita papasok sa loob ng simbahan." Saad ng binata na walang alinlangan na hinalikan siya sa labi. Hindi na nakatiis si Alexa at kusa siyang tumugon sa halik ng binata. Hindi nila napansin ang biglang bumukas ang pinto. "Joshua, oops!"
Naitulak ni Alexa si Joshua nang biglang pumasok ang gwapong binata sa loob ng opisina. Marcos, what are you doing here? Sinabi ko bang pumasok ka dito sa loob ng opisina ko? Joshua, sorry. Akala ko kasi wala kang kasama eh. Bakit naman kasi hindi kayo naglalak ng pinto? Umiiling na wika ni Marcos bago ito lumabas ng opisina. Namula naman sa labis na kahihiyan si Alexa ng sandaling yun. Nakaupo ngayon sa ilalim ng punong mangga si Joshua at Marcos habang seryosong nag-uusap ang mga ito. Marcos, bakit napaagang pagpunta mo dito sa Shanda? Nothing, Joshua. Gusto lang kitang makita. Huwag mo nga akong lokohin ng ganyan, Marcos. Dahil kilala kita, hindi ka mag-aaksaya ng oras papunta dito sa Shanda kung hindi importante ang sadya mo sa akin. Okay, masyado kang excited eh. Sasabihin ko sana na darating na sa isang araw si Sam. So, walang kabuhay-buhay na tanong niya kay Marcos. Hindi siya kinakabahan sa pagdating ni Sam dahil napakadali lang para sa kanya na pabalikin ito sa Manila. Joshua, alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Kumilos ka na habang wala pa dito sa Shanda si Sam. Pakasalan mo na agad si Alexa. Kung talagang mahal mo siya at kung ayaw mo siyang mapahamak. Alam mo naman kung gaano kasama ang ugali ni Sam, di ba? Napakadali lang para sa kanya na awayin si Alexa. Nagkakamali kasi naisip mo, Marcos. Sa nakakita kong ugali ni Alexa, palaban siya at hindi siya ang tipo ng babae na basta nalang iiyak sa tabi. Palagay ko rin pare, hindi uobra si Sam kay Alexa dahil Amazon ang asawa ko. At tungkol naman sa kasal, pumunta ka ngayon sa munisipyo at sikasuhin mo mga dokumento na kailangan sa kasal. Abisuhan mo na rin si Mayor. Sabihin mo sa kanya na mamayang hapon na kami ikakasal ni Alexa. Okay pare. By the way, alam na ba ni Alexa ang kasaysayan nitong hasyenda? Walang alam si Alexa tungkol sa kasaysayan nitong hasyenda at hindi ako papayag na malaman niyang tungkol sa kasunduan ni Papa at ng kanyang mga magulang. Tsaka, palagay ko Marcos, mas mabuti nang walang alam si Alexa para hindi siya masaktan. Hindi ako sangayon sa sinasabi mo, Joshua. Dahil karapatan ni Alexa malaman ng tungkol sa last will and testament ng kanyang ama. Pare, tandaan mo walang sekretong hindi nabubunyag. Sigurado ako pare na pagdating ng tamang panahon, malalaman ni Alexa ang buong katotohanan. At kapag dumating ang araw na yun, magdasal ka na dahil baka sa bahay kubo ka nalang tumira. Hindi siya kinabahan sa sinabi ni Marcos dahil sanay naman siyang magbanat ng buto. Ang gumugulo sa isipan niya ngayon ay kung paano niya sasabihin kay Alexa ang tungkol sa kasunduan ng kanilang mga magulang na hindi ito nasasaktan. Hey Joshua, natahimik ka na dyan. Okay ka lang ba? Huwag mo nang isipin ng tungkol dito sa Shanda dahil ang kailangan mong gawin ngayon ay paibigin si Alexa upang hindi kanya iwanan kapag nagkabukingan na. Kahit anong mangyari Marcos, hindi ko bibitawan si Alexa. 12 years ko siyang tinanaw sa malayo. Hinintay ko siyang lumaki. Tapos ngayon na nasa harapan ko na siya, pakakawalan ko pa ba? Determinado siyang pakasalan sa Alexa dahil mahal niya ito noon pa man. Hindi lang niya masabi sa dalaga na sa last will and testament na iniwan ng kanyang mga magulang. Sigurado siya na kapag nalaman ni Alexa ang tungkol sa mana, kamumuhian siya nito. Kaya naman habang wala pa itong alam, gagawin ang lahat makapiling lamang ito at araw-araw niyang ipaparamdam dito ang kanyang pagmamahal. Good luck pare. Sana nga'y magbunga ng ginto ang gagawin mo. O siya sige, pupunta na ako sa munisipyo. Sumunod ka agad ni Alexa doon nang hindi ako doon maghintay ng matagal. Sinaluduhan siya ni Marcos bago ito sumakay sa mamahalin nitong sports car. Nakapamulsa naman ang pumunta si Joshua sa kwarto ni Alexa at naabutan niya itong nakahiga sa kama. Walang paalam na humiga siya sa tabi nito, yayakapin sana niya si Alexa. Kaya lang sinipa siya nito sa tagiliran kaya nahulog siya sa marmol na sahig. Joshua, ano na naman pang problema mo? Bakit nang bubulabog ka na naman? Huwag mong sabihin sa akin na mimiss mo na naman ako. Paasik na tanong sa kanya ni Alexa. Dinampot nito ang lampshade na nakapatong sa center table. Hinawakan nito ng mahigpit na para bang doon nakasalalay ang kaligtasan nito. Love, pwede ba? Bitawan mo yung lampshade. Dahil kapag ako napikon, hahalikan talaga kita. At saka, ano bang kinatatakot mo? Magiging asawa na naman kita. Parang leon na tinitigan siya ni Alexa sa sobrang galit at nanggigigil na ibinato nito sa harapan niya ang lampshade. Mabuti na lang, mabilis ang reflexes niya kaya nasalo niya agad yun. Pasaway ka talaga Joshua. 2 araw pa lang kita nakakasama pero pakiramdam ko, tumanda ako ng 5 taon. Love, nagsasabi lang ako ng totoo. Mamayang gabi,
Maghahanin muna tayong dalawa. What? Nahihibang ka na ba? Grabe ka na talaga, Joshua. Kahapon sinabi mo sa akin kailangan kitang pakasalan. Tapos ngayon naman, ni-imagine mo na agad ang magiging honeymoon moments nating dalawa? Alexa, hindi ako nagbibiro. Totoong sinasabi ko na ikakasal tayo ngayon. Kaya magbihis ka na ng maayos sa bestida para makaalis na tayo. Ano? Bakit ang bilis? Akala ko ba next week pa? Sabihin mo nga sa akin kung bakit gustong-gusto mong pakasalan ako. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang nagdududang mga mata ni Alexa. Kung hindi lang niya iniisip ang kapakanan ng mga magsasaka, sasabihin niya dito ang totoo. Joshua, bakit hindi ka mapakali? Mas sikreto ka bang tinatago sa akin? Napapitlag siya nang hampasin ni Alexa ang balikat niya. Alexa, wala akong tinatago sa'yo. Kaya lang naman akong nagmamadaling pakasalan ka ay upang hindi ka na umalis dito sa Shenda. Joshua, nagpapatawa ka ba? Ang babaw ng dahilan mo. At alam mo ba kapag hindi ka pa tumigil sa pang-aasar sa akin, aalis talaga ako dito sa Shenda, kasal man tayo o hindi. Seryosong saad ng dalaga habang kumukuha ito ng white dress sa closet. Natigilan naman si Joshua sa sinabi ni Alexa. Hindi niya alam kung anong isasagot sa tanong nito. Joshua, bakit nakatitig ka ba dyan? Huwag mong sabihin sa akin panunuorin mo ako magbihis. Nanlaki ang mga mata na tanong nito sa kanya. Ngumisi siya at natatawang nilapitan niya ito. Alexa, bakit pa kita panunuoring magbihis? Pwede naman na ako mismo magbihis sa'yo, di ba? Tsaka, huwag mo nang tangkaing tumakas pa. At kapag ginawa mo yun, ikukulong talaga kita dito sa kwarto upang hindi ka na makaalis pa. Kinindatan pa ng binata si Alexa para naman kahit papano mabawasan ang kabang nararamdaman nito. Masama ang loob na pinirmahan ni Alexa ang marriage contract. Pagkapirma niya sa dokumento, tumakbo siya agad palabas ng mayor's office dahil ayaw niyang makita ng mga tao ang pagtulo ng kanyang luha. Naninikip ang kanyang puso at lumuluha ng tahimik na sumandal siya sa mamahaling sasakyan ni Joshua. Pagkapirma naman ni Joshua sa marriage contract, ay nagmamadali rin itong lumabas ng mayor's office. Hinanap nito si Alexa sa lahat ng sulok ng municipal hall pero hindi nito nakita ang dalaga. Tuliro na naglakad ito papunta sa parking lot at doon nakita nito sa Alexa ang umiiyak. Hindi siya nakatiis na yakapin ng dalaga. Alexa, alam kong maling ginawa kong pilitin kang magpakasal sa akin. Pero kahit na alam kong labag sa batas ang ginawa ko, hindi ako sa'yo hihingi ng tawad. Dahil ginawa kong bagay na yun dahil mahal kita. Oo, Alexa. Mahal na mahal kita matagal na. Hindi ko lang masabi sa'yo na natatakot ako na baka hindi mo ako paniwalaan. Pero may ipapangako ko sa'yo na ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. At ikaw lang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Buong pusong saad ng binata. Gusto namang matawa ni Alexa sa itsura ni Joshua dahil tuwing magsasalita ito ay siya rin namang pagtulo ng luha nito na may pasingot-singot pa. Naaaliw na pinisil niya ang pisngi nito at pinunasan niya ang mga luha nito na nag-uunahan sa pagpatak. Joshua, hindi ko alam kung totoo bang mga pinagsasabi mo. Pero gusto kong malaman mo na ang pag-ibig mo ang gagawin kong armas para maging maayos ang ating pagsasama. At gusto ko rin na ipaalam sa iyo na ngayong asawa na kita. Pwede na kitang anderin at huwag kang magkakamaling mamabae dahil gagawin ko kayong pataba sa palay. Nagkakaintindihan ba tayo, Joshua? At pwede mong simula bukas. Ligawan mo naman ako. Wala naman siguro masama kung bibigyan mo ako ng rosas at human-sized teddy bear, diba? Kasi alam mo, Joshua, gustong-gusto ko talagang ma-experience na nililigawan at pinapakilig araw-araw. Ayan mo, love. Mamaya pag uwi natin sa bahay, sisiguraduhin ko sa'yo kikiligin ka. At baka nga pati kaluluwa mo kiligin din eh. Pili yung wika ni Joshua na tumataas baba pa ang makapalitong kilay. Kinilabutan naman si Alexa sa naisip. Gusto niyang kumawala sa bisig ni Joshua. Pero hindi siya makagalaw dahil sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa katawan niya. Joshua, let me go. I-unlock mo ng kotse para makauwi na tayo. Malambing na utos niya dito. Hindi kita pakakawalan, love. Hanggat hindi mo ako tinatawag na asawa, babe, baby, honey, sweetheart. Huwag lang ang Joshua, please. Dahil tuwing tatawagin mo ako sa pangalan ko, feeling ko, para lang tayong magkakilala eh. Okay, wait. Iisipin ko muna kung ano yung tatawag ko sa'yo. Ayaw naman kitang tawagin, baby. Sobrang laki ng katawan mo. Yun nga lang, isip bata ka. Tatawagin kitang honey. Palamping ka din naman paminsan-minsan. Nakita niyang pagngiti ng binata
Ngayon ay asawa niya na. Hey hon, why are you laughing? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Naiinis na tanong niya dito. Honey, tumatawa ako dahil sobrang saya ko ngayon. At kahit papaano, tanggap mo na ako bilang asawa mo. Pero may request ako sa'yo ha. Huwag mo na ulit akong tatadyakan kapag niyayakap kita. Parang batang saan nito. Oo na, hindi na kita aawayin. Basta, magpapakabait ka at hindi mo na ako aasarin. Nakangiting tumangong si Joshua bago maingat siya nitong binuhat papasok sa loob ng sasakyan. Hindi niya maipaliwanag ang kasiyahang nadarama niya ng sandaling yon, lalo na't kasal na sila ng babaeng pinakamamahal niya. Ato na ba ang simula ng magandang samahan ni Alexa at Joshua gayong kasal na sila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.